Okay mga kaibigan, Sara Duterte inulan nga po ng mga kaso at reklamo. Rektahan na, panoorin na po natin to, let's go. Ito po, PNP to, QCPD. Let's go. Criminal complaint against Vice President Sara Duterte. Okay, criminal complaint against sa Sara Duterte mga kaibigan. Pakinggan po natin kung ano po ang mga kasong isinampa. Nagchika and several young dogs and young days. So we have referred the case of direct assault, disobedience, and grave coercion. Direct assault, disobedience and grave coercion mga kaibigan. So tatlo po sa hanay po ng kapulisan. Nung isang araw po DOJ, pinag-aaralan po nila ang pagsasampa naman ng sedition at conspiracy against sa Sara Duterte. Doon naman po sa kanyang mga salita ng pagbabanta against sa President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and syempre po kay House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan pa po natin ito. So, ano po yung background ng sinampa nating reklamo? So this is in reference to what happened last Saturday veteran. Alright, yung sa pagkakasugod sa ospital ni Zulaika Lopez. Sa mga tauhan. Ano ba yung specific ginawa sa mga tauhan niyo? Bakit nagkama po sa mga case? Explain the specific because it's already referred to the fiscal officer. We just wait kung ano man ang kanilang sabihin. Pero alam ko magsasalita po yung si Sir dito. Alam ko doktor to, yung isa pong officer sa likod po nitong si Sir. Ano ba ginawa? Ito pa yung complainant dito. Ang complainant po natin si Dr. Villamor. Dr. Villamor, ang complainant mga kaibigan. So, di po natin alam kung ayaw din po niyang sabihin kung ano yung ginawa ni Sara sa kanya. Pinababayaan niya na lamang po yung lawyer ang mga magpaliwanag sa media mga kaibigan. Pero ito po kasi mga kaibigan, yung pong pagkatapos isugod sa ospital, ito pong si Zulaika Lopez na may mga nangyaring komosyon mga kaibigan. I don't know, ginagawa na lamang naman nila ang kanilang trabaho tapos gaganunin pa po sila ng Vice Presidente. Let us forward, no. Merong statement dito si Dr. Ito. Yan. Nasaan po ba na mangyayari? Hindi po namin sinaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan. Okay. Nung time ng we were at the Veterans Memorial na ito sa Pinagot lang. Yun, no? Well, nakakaawa din po yung ating kapulisan. Especially ito if si Sir is isang doktor mga kaibigan in uniform na ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho, madadamay po sila sa init ng ulo ni Vice Presidente. Pakinggan pa natin. Mabasa rin namin. Kadala nga lang kayo. Yes, sir. Kadala nga lang. Okay, binilong kita tatlo. Sino mo na sa inyo? Tabi tayo din. Okay. So, ito po mga kaibigan, ito po nagpapakita na nagsampa po ng kaso ang ating pong mga kapulisan na nagpapakita na no one is above the law. So saludo po sa inyo ating mga kapulisan. Di ba ho? Yan po ay yung kasong isinampa ng ating pulis. Dito naman po tayo sa disbarment case na isinampa naman ni Attorney Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte. Let's go. Hi, sir. Aba, anong kotse to? Parang Ganda umaga sa inyo lahat. ano yata ito? Grandia. Ganda. So syempre itong si Attorney Larry Gadon, kilala po itong supporter ni Pangulong Bongbong Marcos mga kaibigan. Ito na. IBP yata ito, I don't know, or Supreme Court, I don't know. Bar complaints and relation. Dito talaga kung may complaint ka sa mga abogado, no? Dito ka pala naghahain ng reklamo. Okay. Ito na, pakinggan natin sasabihin ni Attorney Larry Gadon. Let's go. Officially received. Ito yung aking letter complaint for the disbarment of Vice President Inday Sara Duterte Capio.
Kaya it has been officially received by the Supreme Court as shown by the stamp pad bearing the date November 27, 2020. Okay. Okay. So, grabe, no? Ito po, si Attorney Larry Gadon. Alam ko may isa pa nag-file ng disbarment case against VP Sara, pero anonymous, no? So, ito naman, syempre, ito, kilalang personalidad, Attorney Larry Gadon, mga kaibigan, at hayagan po niyang ipinakita sa media ang kanya pong paghain ng disbarment case dito po kay Vice President Sara Duterte, who is really unbecoming of a lawyer, no, na galing sa kanyang mga salita, no. Actually, it's very talagang alarming na yung mga ipapahukay na bangkay, ipapatapon sa West Philippine Sea ang isang former president. She is imagining beheading the president. Ipapapatay si President Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. May mga sinasabi po ngayon si Sara, abogado ako, alam ko ang tama at hindi. Alam ko ang legal at illegal. Alam nyo naman pala bakit? DOJ na mismo din na nagsabi, di ba? There is no such thing as parang conditional threat na hindi. Ganyan lang ang mangyayari kung ipapapatay ako or mamamatay ako, sabi ni Sara. Wala po, there is no such thing as conditional threat. Pagka dineclare mo yon at sinabi mong may kinausap ka na assassin or papatay, kung sakaling ganito, ganyan, ibig sabihin may plot na talaga, may pagpaplano, hindi ho ba? Ngayon, sasabihin po ni Sara Duterte, wala naman akong binanggit na assassin. Wag naman po natin, 'di ba? Kung kayo po diyan naglolokohan po kayo, nagkakaintindi dito po sa Maynila, 'di ba? Mga ganyang salitaan, alam na po namin ang ibig sabihin niyan. 'Di ba ho? May kinausap kang taong papatay, ano tawag doon? Assassin, tama mali. Oh, 'di ba ho? Yun lang po ang pagkakamali ni Sara Duterte. Nakakala natin, uy, talagang bitaw-bitaw ng ganito, matapang. O tapos po ngayon na uulanin po siya ng mga kaso sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. NBI, PNP, DOJ, may mga naghain din ng disbarment case against her. Tapos sabay bawi, 'di ba? Parang may ganyan na akong nakikita dati. I will go to the West Philippine Sea, sakay jet ski, itara ko yung bandila doon. Sabay, saan na po yung pinangako yung ganoon, Mr. President? Wala man akong sinabing ganoon. 'Di ba? Ganun po ba talaga? Laban o bawi, urong sulong, 'di ba ho? Okay, comment down below mga kaibigan. Ano po sa tingin nyo ang magiging resulta ngayon ng kaliwat kanang reklamo against Sara Duterte? Meron pa pong sinabi si Senator Trillanes na hinihahanda na daw ang impeachment case against VP Sara ng Kongreso. So, ito po, moral lesson. Kapag po tayo galit at emotional, wag po tayong basta-basta nagbibitiw ng salita. Lalo na highly ranked official po tayo. Diba lahat po ng mga sasabihin natin, may mga naniniwala po sa atin, may mga supporters tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, biro lang. Read between the lines. Don't take it in a literal manner. Don't take it out of context. Hindi pwedeng lang disclaimer, diba? So, let us all be responsible sa ating pong mga sinasabi, lalo na kung tayo po ay leader. Maraming pong salamat. Comment down below. Ako po, Silver Voice TV. Peace.